everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayang dagat, nasa abroad, nagsusumikap dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. Make sure po, tapusin niyo yung vlog na ito dahil ang content natin na ito ay ituturo ko sa inyo kung ang mga paraan, ang technique at kailangan nyong gawin para sa tuloy-tuloy na pagpasok ng pera. Kailangan kayo maglagay ng mga ito. Ano ito? Alamin natin. Sa paghahanap natin ng mga paraan upang mapalago ang ating pinansyal na katatagan, ang Feng Shui ay nagbibigay ng isang kakaibang solusyon. Ito ay ang tinatawag natin na golden garlic. Aalamin natin kung paano gagamitin ito upang mapabuti ang ating mga oportunidad sa pagpapaunlad ng ating pinansyal na aspeto sa buhay. Kung gusto mong mapalago ang iyong pinansyal na katatagan, ang Feng Shui Guide sa paggamit ng bawang ay ang isa sa mga paraan na pwede natin gawin ngayong pagsalubong ng bagong taon. Ang bawang, isang simbolo ng pag-unlad, ay naghihintay sa iyo upang buksan ang maraming oportunidad. Sa Feng Shui, ang bawang ay sumisimbolo ng kayamanan at mga bagong oportunidad o bagong pagkakataon. Ang tunog na bawang sa Feng Shui ay katulad ng tunog ng pagbibilang ng maraming pera. Ang golden garlic ay isang sikat sa Feng Shui na pinaniniwalaang nagpapaganda ng yaman. Madalas itong inilalagay sa mga bahay, opisina, study table o desk sa ating mga opisina o trabaho. Dahil sa earth element at sa chi energy nito, maraming gamit ang bawang para sa balanse at sa pagpapabuti ng kalusugan at sigla na nagdudulot ng katahimikan at pagkakaisa. Ang bawang bilang tagapag-ingat ng enerhiya ng daigdig ay naghihikayat sa pag-unlad ng isang tao sa personal at profesional na larangan na nag-aalaga ng mga relasyon at mga ambisyon. Saan natin pwedeng iposisyon o ilagay ang mga bawang? Ang bawang at Feng Shui ay may komplikadong kaugnayan dahil ang bawang ay may malakas na proteksyon na enerhiya. Ang pagkakalagyan nito ay may kahalagahan, partikular na angkop para sa mga lokasyong nakaharap sa timog kanluran. Maaari nitong balansehin ang yin at yang energy dahil ang direksyong ito ay pinamamahalaan ng earth element na mahusay na sumasalamin sa grounding energy ng bawang. Gayunpaman, dapat tandaan na ang Feng Shui ay isang napakahusay na sining na may maraming interpretasyon. Kaya, ang iyong personal na intuasyon ay gumaganap ng isang mahalagang bahagi. Sa Feng Shui, ang bawang ay isang mapalad na halamang gamot at ginagamit upang sumimbolo o isang simbolo sa mga bagong oportunidad pagdating sa aspeto ng kayamanan. Nakasaad na ang kahulugan ng bawang ay yun na nga, sinabi ko kanina, pagbibilang ng pera. Sa makatuwid, ang bawang ay tinanggap din bilang simbolo ng kasaganahan at pag-unlad. Bilang simbolo ng kaunlaran sa Feng Shui, maaring ilagay ang mga bawang sa mga office desk natin, sa dining table ngayong pagsalubong ng bagong taon, at sa mga area kung saan tayo nag-aaral, at sa ating mga bahay at opisina para mas makaakit ng maraming mga oportunidad pagdating sa aspeto ng pananalapi. Ayon sa Feng Shui, ang bawang ay sumisimbolo ng kaunlaran dahil ang isang bulb ng bawang, isang buong bawang tulad nito, ng maraming clove at ito ay tinutukoy bilang muling pagsasama-sama. Ang bawang ay nangangahulugan din ng mabuting bilang ng resulta pagdating sa kasaganahan na nagmumula sa lupa. Ngayon din, nakakatulong din ito sa atin na gumawa ng masagana at masarap na pagkain sa kusina na nagbibigay ng mga kahulugan sa mga tao. Hindi nakakagulat na pinaniniwalaan na ang bawang ay maaaring mag-alis ng kapaitan at sama ng loob na nabubuo sa isang tahanan, na nagmula sa isang bisita o estranghero na pumunta o pumasok sa inyong bahay. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang pag-set up at mga kakailanganin sa pagbuo ng ating golden garlic. Kailangan natin ng siyam na buong garlic. Okay? Siyam, as you can see on the vlog. Siyam dahil
nasa loob na tayo, pumasok na tayo sa period 9. Ito ay nagsimula 2024 at ito ay magtatapos 2043. Gusto nating tuloy-tuloy na pasok ng pera sa loob ng 20 years. Kaya siyam na golden garlic ang gagamitin natin. Kailangan natin ng bulak or cotton. Ang hawak ko dito is yung malapad na cotton. But of course, you can always use the regular cotton. Pwede kayong gumamit ng regular na cotton. At kailangan natin ng base o plato tulad nito. Ang gagawin nyo lang, please follow yung arrangement natin. Ano ang mga benepisyo ng bawang ayon sa Feng Shui practices? Ang bawang ay pinagkalooban ng mga mahiwagang katangian na nagbibigay ng maraming benepisyo sa sangkatauhan. Narito ang mga benepisyo ng bawang ayon sa Feng Shui. Una, nakakatulong ang bawang na alisin ang negatibong enerhiya na maaaring nasa iyong spasyo o tahanan. At sa gayon ay nagpropromote ng katahimikan at kapayapaan. Ang pananatili ng ganitong uri ng kapaligiran ay tutulong sa iyo na maramdamang mas relax at kalmado ang iyong isipan at katawan. Pangalawa, pinoprotektahan ka ng bawang mula sa masamang mata o tinatawag natin na eye evil. Nakakatulong upang harangan ang mga taong may negatibong intensyon sa pag-access sa iyong buhay. Ang bawang ay armado ng mga masustansyang antioxidant na nagpapahusay sa kalusugan sa maraming paraan. Ang masangsang at malakas na amoy ng bawang ay maaaring magsagawa ng mga kababalaghan dahil ito ay nakakatulong upang maisulong ang magandang pagtulog, palayasin ang mga lamok at insekto, pati na rin maiwasan ang tinatawag na insomnia. Mas maganda sana kung makulayan natin ng ginto. Ito, pinasprayhan ko lang po. Maraming mabibili na mura lamang na spray paint na kulay ginto. That's why it's gold kasi it should be painted with gold, golden garlic. Pero kung kulang na kayo sa oras, kulang sa budget, the regular garlic, pwede rin naman po. Okay? Pwede rin naman po yung golden garlic. O pagdating ng panahon na may budget ka na, mas mainam pa rin talaga na kulay ginto ang garlic natin. At yan ang vlog natin patungkol sa golden garlic. Naway tuloy-tuloy na papasok ang pera sa inyong tahanan at sa inyong kabuhayan. Ilagay natin ito sa ating mga hapagkainan. Ang prosperity bowl sa sala, malapit sa entrance. Ang golden garlic sa dining area natin sa kusina, sa hapagkainan. Doon natin ilalagay ang golden garlic. Pwede rin ito ilagay sa mga opisina, sa mga study table natin, sa lobby ng mga opisina natin. Kung meron pa kayong mga karagdagang katanungan at clarification, mag-iwan lang po ng inyong mga katanungan dyan sa comment section at gagawa tayo ng live patungkol sa golden garlic. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood, sa inyong patuloy na suporta at sa inyong patuloy na pagmamahal. Kita-kita tayo sa susunod kong vlog dito sa YouTube channel na ito at sa isa ko pang YouTube channel. Ingat always. Love you all.